Narito na ang wakas ng mundo. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, dugo mga mansa. At sa loob. Nararamdaman ko ang presensya. Habang nanginginig, sinabi niya sa sarili, putya. Dahan-dahan lang. Biglang tinamaan niya ang plant pot at nahulog ito sa sahig, gumagawa ng malakas na tunog. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, putya. Nang lumingon siya, nagsalita ang college student, Kiek ni. Tumakbo si Jung Minjun. Habang nadapa sa sariling mga paa at nahulog sa sahig, sinabi niya sa sakit, Pawisan si Jung Minjun at tinitingnan ang college student na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Habang tumayo si Jung Minjun, yumuko siya at tinamaan ng college student ang dulo ng bubong. Itinulak ni Jung Minjun ang college student patungo sa gilid at nahulog siya mula sa rooftop. Habang tinitingnan ni Jung Minjun ang likod, nabigla siya sa shock. Dumapo siya sa sahig at sinabi sa takot, Siya nahulog. Biglang pumasok si Jung Minjun sa loob at isinara ang pinto. Sinabi niya sa takot, Hay! At bumalik sa kanilang apartment, bumagsak si Jung Minjun sa sahig at humihingal, sinabi, Hay! Habang nanginginig sa takot. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, yung rooftop Hyung. Sigurado patay na siya, di ba? Ako. Pinatay ko ba siya? Hindi ko kasalanan. Yung Hyung na yun ang unang umatake sa akin. Ilang oras pa, sa gabi, ang araw ay nagsimula ng lumubog sa labas. Habang si Jung Minjun, na labis na naguguluhan, ay nakaupo sa sahig, sinabi ni Jung Minjun sa sarili, yung araw na yon. Pinahirapan ako ng pagkakasala buong araw. Talaga bang ginawa ko ang rooftop Hyung na mahulog sa kanyang kamatayan? Tumayo si Jung Minjun. Ilang sandali pa, pumunta si Jung Minjun sa labas at nakita ang college student at tiningnan ito ng mabuti. Biglang lumingon ang college student. Biglang natigil si Jung Minjun sa shock. Pawisan siya sa takot. Sinabi niya sa sarili, buhay pa yung rooftop Hyung. Habang nagsalita ang Hyung, sinabi ni Jung Minjun sa sarili, nalaman ko. Hindi na sila tao. Pasensya na, Hyung. Pero zombie na sila At pumasok siya ulit sa loob ng building habang nagsabi ang Hyung, Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, simula nung araw na yon. Bilog ng pagkakataon, nagsimula nang mawala ang takot ko sa mga infect. Kinabukasan, 3 araw mula nang magsimula ang apokalipse, kumain si Jung Minjun ng pagkain. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, hanggang maputol ang gas, makakain ko pa ito. Sana hindi pa putol ang gas. Tama lang bang maghintay lang dito sa basement hanggang may dumating na tulong? Sa huli, maubos din ang pagkain. Dahil wala nang ibang naglabas maliban kay rooftop Hyung, mukhang wala nang mga infected, babalik na ba ako sa taas? Kung kailangan ko ng tulong, kailangan kong mag-apoy sa rooftop. Habang tahimik na nag-iisip, tiningnan ni Jung Minjun ang bintana at sinabi sa sarili, siguro kailangan ko nang lumabas bukas. Siguro dahil handa na akong sumuko sa buhay ilang araw na ang nakalipas. O dahil sa mga naranasan ko kahapon at isang araw ago. Hindi ko sigurado. Pero yung mga taong parang zombie, hindi na ako natatakot sa kanila ngayon. Biglang tumunog ang telepono niya. Sinabi ni Jung Minjun sa sarili, Mom. Sinagot niya ang telepono at sinabi, Hello. Mom. Sinabi ng kanyang nanay, Minjun. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Sinabi ni Jung Minjun, nagtatago ako mag-isa sa bahay namin ngayon. Nasaan ka? Sinabi ng kanyang nanay, nakipagkita ako sa mga sundalo nung nag-evacuate kami kagabi, at nandyan ako ngayon sa shelter sa Seongnam. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Kung nasa bahay ka, huwag kang lumabas. Hihilingin ko sa rescue team na pumunta sa bahay namin. Ngayon, sa Seoul. Papunta sa aming neighborhood. Biglang naputol ang linya, at si Jung Minjun, naguguluhan at nabigla, ay nagsabi, Mom. Mom! Putya, naputol na naman. Pero masaya akong malaman na ligtas si Mom. Ano ba? Bigla akong nakakatanggap ng mga mensahe. Sunho at Bayongjun. Ligtas din sila. Habang binabasa ang mga mensahe, Bayongjun, putya, check mo yung balita, magulo. Air raid alert. Air raid alert. Mobilized ang lahat ng pulis. Sunho, seryoso, tong baliw na to. Hindi ito oras para magbiro. Lahat tayo, Gojo Satoru. Bayongjun, anong mem to?
Pero totoo ba to? Medyo mabagal. Naputol na ba ang data ko? 118 119 120 Sunho, hindi, mukhang gumagana pa sa akin. Bayongjun, Jungminjun, ang tanging hindi nag-check ng mga mensahe. Sunho, nasa bahay ka ba? Tawagan mo ako. Sinabi ni Jungminjun, pero seryoso, akala ko ba magbibiruan tayo sa ganitong oras? Si Sunho at Bayongjun ay malapit lang sa isa't isa, kaya baka magtulungan sila. Pero si Mom lang, si Sunho, at si Bayongjun ang nag-contact sa akin sa sitwasyong ito. Biglang naisip ni Jungminjun at sinabi sa sarili, Hanyena. Sa lahat ng mga kakilala ko, siya ang pinakamalapit na nakatira. Ngayon naisip ko. Pumunta siya dito noong nakaraang taon. At naalala niya yung oras na yon. Sinabi ng kaibigan niya, seryoso ako. Nakita ka ni Hanyena sa Instagram at tinanong ako kung pwede ko siya ipakilala. Hahaha. Sinabi ng isa pang kaibigan, totoo. Hindi niya alam na may girlfriend ako, di ba? Sinabi ng isang bulag na kaibigan, opo, hahaha. Sinabi ng isa pa niyang kaibigan, hoy, pero sa tingin mo ba darating talaga si Hanyena dito? Karaniwan, sobrang stiff niya. Okay lang, haha. Sabi ko na lang sa kanya na huwag mag-atubili na pumunta. Hahaha. Siguro hindi pa nga niya alam na bahay ni Jungminjun to. Sinabi ng kanyang kaibigan na kulang sa nutrisyon, kung darating siya dito, ibig sabihin ba nun gusto ni Hanyena ng boyfriend? Hahaha. Sinabi ng isa pa nilang kaibigan, putya, sabik na akong makita, hahaha. Yung mga insta photos niya ang ganda, hahaha. Sinabi ni Park Seong-bin, hoy Changmin, kung darating siya, tingin ko magandang pagkakataon to. Pumayag ka ba? Sinabi ni Changmin, hahaha, ikaw, demonyo. Ibibenta mo siya kahit magkabatch tayo sa middle school. Pero, darating nga ba si Hanyena? Sinabi ni Park Seong-bin, pero kung mahuli akong mag-flirt sa kanya, malaki ang problema ko. Sinabi ni Changmin, sino bang may pakialam? Sinabi ni Park Seong-bin, hoy, kinontak ako ni Yena. Pawisan at nagulat si Jungminjun. Ilang sandali pa, sinabi ni Park Seong-bin, hoy, dumating ba talaga si Hanyena? Hahaha. Sinabi ni Changmin, totoo ba? Hahaha, dumating ba talaga? Hahaha. Pupunta ako sa labas at papapasukin siya. Habang naguguluhan si Jungminjun at nagsabi sa sarili, dumating ba talaga siya? Ilang sandali pa, dumating si Hanyena. Habang tinitingnan siya ni Jungminjun, sinabi ni Park Seong-bin, pumunta ka na. Ang ganda ng bahay ni Jungminjun, hindi ba? Hahaha. Sinabi ni Park Seong-bin, yila the way, ito si Changmin, yung nabanggit ko, hahaha. Kilala siyo sila sa Insta, di ba? Maghika na. Hahaha. Sinabi ni Jungminjun, hoy, alis na ako. Sinabi ni Hanyena, ano? Pagkatapos dumaan dito, alis ka. Sinabi ni Jungminjun sa sarili, ang nagpapasama ng loob sa akin, hindi yung si Park Seong-bin at ang mga kasama niya ay dumaan sa bahay ko. Sinabi ni Hanyena, ang amoy ng sigarilyo nakakainis. Malagkit ang sahig. Masikip ang bahay. At bakit hindi mo sinabi na bahay ni Jungminjun ito? Yuh! Nakakainis din. Sinabi ni Jungminjun sa sarili, pero yung reaksyon ni Hanyena ni. Ilang sandali pa sa banyo. Nagbawas si Jungminjun at sinabi sa sarili, ligtas kaya siya. Kung yung mga sintomas ay dulot ng zombie virus, dahil ang tatay ko ay direktor ng ospital, siguro may alam siyang solusyon, pero bakit ko pa iniisip si Hanyena sa ganitong sitwasyon? Sigurado, nakaligtas na siya dahil mabuti siyang tao. Biglang narinig ni Jungminjun si Hanyena sa labas na nagsasabi, Jungminjun. Nagulat si Jungminjun at tumingin sa pinto. Sinabi ni Jungminjun sa sarili kanina. Parang may tumawag sa akin mula sa labas. Narinig ko ba ng mali? Sinabi ni Hanyena, ye, Jungminjun, andyan ka ba? Kung andyan ka, buksan mo ang pinto. Bilisan mo. Nagulat pa rin si Jungminjun at nagsabi, Hanyena. Habang siya ay nagbabawas pa. Sinabi ni Hanyena sa labas, Jungminjun. Ang mga zombie na malapit sa kanya ay nagsabi, Ga. Hi. Sinabi ni Hanyena, totoo bang ikaw yan sa loob? Akala ko narinig ko yung boses mo kanina. Napansin siya ng mga zombie at nagsabi, Yirr. Biglang tumakbo ang isang zombie papunta sa kanya at nagsabi, Garg. Sinabi ng Hyung, Garg, habang sinabi ng kanyang bagong kaibigan, Yirr. Habang sila'y tumatakbo patungo kay Hanyena.
Napalakas ang kaba ni Hanyena at tinamaan ang pader ng bahay ni Jung Minjun, sabay sigaw, "Ye, Jung Minjun! Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Pakiusap, kung andyan ka, mag-respond ka." Bilis na lumabas si Jung Minjun mula sa pinto pagkatapos magbawas, at sumigaw kay Hanyena, "Pumasok ka, bilisan mo." Tumakbo si Hanyena papasok habang nilalak ang pinto ni Jung Minjun. Sinabi ng Hyung at ng mga bagong kaibigan niya, "Yirai. Kaa." Habang papalapit sila sa pinto. Ilang sandali pa, sa loob, pawis na pawis si Hanyena habang humihingal at sinabi, "Ha, ha," nang may pang-akit. Habang tinitingnan ni Jung Minjun siya habang nakaupo sa sahig at humihingal ng may pang-akit. Tinitingnan ni Jung Minjun ang mga perpektong paa ni Hanyena at sinabi, "Hoy. Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito?" Biglang hinila ni Hanyena ang kamiseta ni Jung Minjun at hinila siya pababa at umiyak malapit sa kanya. Pawisan si Jung Minjun habang sinabi, "Ano ang nangyari?" At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.